Sinasabi nyo na nga po, hindi sapat, pero wag din itaas. Marami pong targeted Ay, intervention yun po tayo. yung government. Director. So, yun po yung Mr. Chair, Go ahead, Kong Eli, my favorite congressman. napakasimple lang po eh. Pwede naman kasi nila diretsuhin, Mr. Chair eh. Kung ayaw nyo ng wage increase, sabihin nyo na lang. Buti pa yung ECOP po, sinabi. ECOP, sinabi nila, we are opposed to any wage increase now. Eh kayong dole, nagtatago pa kayo sa napakarami yung technical jargons eh. Pinakamabait pong miyembro ng Minoria, tagapagtanggol din po ng mga manggagawa mula sa party list ka manggagawa, Congressman Eli San Fernando. Maraming salamat po, Mr. Chair. Be good. Opo. Ang mga manggagawa naman po ay mabait at pasensyoso, Mr. Chair. Una po, gusto kong ilatag muna na may dalawa pong major na aspeto ang panawagan ng mga manggagawa. Una, ibaba yung presyo ng mga pangunahing bilihin. At pangalawa, itaas ang sahod. Doon po sa unang aspeto, tingin ng mga manggagawa, palpak ang ehekutibo sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil malinaw na malinaw ang panawagan parehas sa business and labor sector na panahon na para suspindihin kung hindi man tuluyan na tanggalin yung value-added tax sa mga produktong petrolyo. Dahil malinaw na naiintindihan ng bawat isa na may direkta itong kinalaman sa pagtaas o pagbaba ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. So dahil hindi nagagampanan yung trabaho o yung responsibilidad sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, yung ikalawang aspeto ay panawagan para sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Kanina po nabanggit na, Mr. Chair, na talagang bumaba na ang purchasing capacity o purchasing power ng mga manggagawa from 2018 to now. In fact, galing na po sa PSA, if PSA will confirm this, nasa 1/3 na po. 30% po ba ang nawala na purchasing power ng mga manggagawa from 2018? Ma'am, anyone po from PSA? Good afternoon po. Yes, we confirm. Sige po. So, Ma'am, introduce yourself po for the record, please. Rosalinda Bautista, Assistant Secretary, PSA. salamat po. So, kino-confirm po ng PSA na talagang since 2018 up to current 2025, 1/3 na po ang nawala sa purchasing power ng mga manggagawa. So, ang kahulugan po niyan, Mr. Chair, kung kukumputin natin, pumapatak po na nasa around 200 pesos ang halaga na nawawala sa sahod ng mga manggagawa. Kung ikaw ay isang minimum wage earner, 695, pinakamataas dito sa NCR, kung ipapatong mo yung nawalang halaga o yung kakayahang makabili ng mga pangunahing bilhin at serbisyo, pumapatak po na nasa 460 pesos na lang ang tunay na halaga ng sahod ng isang minimum wage earner. So kung ibabangga po natin yan doon sa pinag-uusapan natin kanina, panawagan, ibaba ang presyo ng mga bilihin. Hindi nagagampanan. Pangalawang panawagan, itaas ang sahod nang sa gayon sumabay sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang problema po natin dito, Mr. Chair, mabuti pa po yung mga malalaking negosyo. Yung mga grupo ng mga malalaking negosyo ilang beses na nakausap ng ehekutibo. Samantalang wala pang isang beses, wala pang isang pagkakataon na kinausap ng Pangulo mismo at ng executive ang kinatawan ng mga manggagawa. At malaki po ang kinalaman nito sa krisis na pinag-uusapan natin ngayon. Kaya dito po sa set of question ko patungkol sa pronouncement ng Department of Labor and Employment. And I quote, sabi po ni Yusek Bitonio, "There will be no national wage increase on May 1 unless there is a law enactment." Ang tanong ho ano po bang policy proposal ninyo ng Department of Labor and Employment patungkol sa sahod ng mga manggagawa? Kung wala ngang intervention sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, DOF, ayaw ibaba, ayaw tanggalin yung VAT, hindi mapababa presyo ng bilihin, o di meron naman tayong magagawa sa sahod ng mga manggagawa. Ano po ang konkretong proposal ng Department of Labor and Employment patungkol sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa?
Your Honors, in answer to that question, the pronouncement that that there will be no national minimum wage on May 1 was in response to a question of whether or not the Department of Labor and Employment will be in a position to implement a national minimum wage, a national wage increase on May 1. And the answer to that obviously is that the Department of Labor and Employment is not in a position to mandate a national minimum wage increase dahil po sa umiiral na batas ngayon ay regional wages and productivity boards po ang merong mandate na magtalaga ng regional minimum wage po. Okay. Kasi kaya hindi po Sige po, Yusek. wala po sa mandato ng mga umiiral na mekanismo ngayon sa Department of Labor and Employment, including the regional tripartite wage boards, ang magmamandato ng national minimum wage Okay po. po. Malinaw po, Mr. Chair. So patungkol po yun sa national minimum wage. O ano naman po yung tindig ng Department of Labor and Employment sa pagtataas ng sahod in general. Kasi binabanggit nyo, that is in response to the query pertaining to a national minimum wage increase. Now the question is, within the framework of RA 6727, may RTWPBs, what then is the position of Department of Labor and Employment? The question is very simple and straightforward. Is the DOLE supportive of a wage increase or not? We are going to leave that to the regional tripartite wage boards, Your Honors, because they are the ones who have the mandate to determine regional tripartite wage, regional wages, Your Honors. Okay po. Sige po, Yusek, If I may finish, Your Honors, the regional tripartite wages and productivity boards are actually implementing annual Ayun, okay po. annual wage increases within Okay the po, Mr. respective Chair. regions, Your Honors. Malino na po. So binabanggit, ipinagpapaubaya sa mga regional tripartite and wage productivity boards. Tama po, RTWPBs. Ngayon po, NWPC nandito. Kasi binabanggit ng DOLE, sasabihin ng manggagawa, taas nyo yung sahod. Sasabihin ng DOLE, paubaya natin yan sa RTWPBs. Yung National Wage and Productivity Commission, yan po ang nangangasiwa pangkalahatan dito sa mga RTWPBs natin. So ang tanong po natin sa National Wage and Productivity Commission, ulitin ko lang po, very specific na tanong. Ano po ngayon ang tindig ng National Wage and Productivity Commission? Nailatag ko na po yung sitwasyon Presyo ng bilihin, VAT, walang posisyon, yung DOF, ayaw nga tanggalin yung VAT. O di wala na tayo magagawa doon sa presyo. Doon naman tayo sa sahod. Ano po ang tindig ng National Wages and Productivity Commission? Parehas po ba yan doon sa binabanggit ni Yusek Betonyo? Mr. Chair, with the permission of OIC Secretary, we are choosing of course, we have to leave it to the decision of the board because they are the ones in charge under the mandate to whether to increase or not to increase the minimum wage. So kayo po, as NWPC, yeah, pwede sige niyo po po. sila i-direct We from the National Wages and Productivity Commission, inuutusan o inaatasan namin kayo mga board. Independent body po yung board. So inutil po ang NWPC sa RTWPB? Hindi po. Oh, so ano pong pwede niyong ang aming gawin? pong policy path na nire-recommend is to keep the wage policy stable at this time. That is to maintain the steady and balanced wage determination process as we have done so in the previous similar situations, Okay. guided by the evidence and a clear understanding Okay po. of our Mr. regional Chair, if I may boards cut po, Director. of Kasi the okay na po. current Nakuha na po regional namin, Director. socio-economic condition. Apo, nakuha na po namin. So, based on evidence, inilalatag ko na nga po Bumaba na nga, inilalatag ko na nga po, bumaba na yung purchasing power ng mga manggagawa. So, ano po ang tindig ngayon ng National Wages and Productivity Commission? Sasabihin nyo, ipagpapaubaya natin sa RTWPBs.
So sila ngayon bahala. Ako na nga po nagsasabi, kami ng mga manggagawa nagsasabi, hindi responsive ang RTWPBs, yung mga regional wage boards. O ano pong gagawin ng DOLE ngayon? Kayo po bilang NWPC. We provide them with technical inputs every time that they make wage deliberation. And at this time, if I may just give our own analysis of the current domestic labor market. Our indicators at this time show that the latest socioeconomic indicators with regard to inflation, as reported by PSA, is just as about a little over the target of 2 to 4% target of the BSP, which is at 4.1%. And if we're going to look at the quarterly average, it is only at about 2.4%, which is broadly manageable. Hence, the current monetary policy remains calibrated to anchor inflation expectation to prevent the second round effect. If we're going to increase the minimum wage at this time when the situation is transitory because of the supply side problem, baka ho mag-result into second round inflationary effect at magkaroon po ng wage spiral. Okay po. That's why the position is to maintain the stable wage determination path, Mr. Chair. Okay And po. if I may Sige po, include Director, that- nakuha na po kasi namin, Director. Okay po. O ngayon, simplihan po natin. Kasi ang dami niyo pong binabanggit kanina pa eh. Simplihan po natin. So tingin po ng DOLE at National Wages and Productivity Commission, at this point in time, categorical po ang tanong ko sapat ang sahod ng mga manggagawa. Hindi po natin sinasabing sapat. Ang sinasabi po natin, maraming macroeconomic indicators Ayun. na kailangan i-consider ang board base sa mandato nila. 10 ang economic indicators Yes that po. they have to consider. And one of the concerns of our conference chairmans is to look at the long-term effect and balance all the factors that affect the current crisis that we have. And we're saying that the crisis right now is transitory. It can end next week or it can drag. And therefore, the policy path of the Regional Tripartite Wages and Productivity Board is to closely monitor the socioeconomic situations in their respective region so that they can make a crucial decision whether to increase or not to increase the minimum wage. Okay. Thank you po. So, sinasabi nyo na nga po, hindi sapat, pero wag din itaas. Marami pong targeted Ay, intervention yun po tayo. yung government. Director. So, yun po yung Mr. Chair, Go ahead, Kong Eli, my favorite congressman. napakasimple lang po eh. Pwede naman kasi nila diretsuhin, Mr. Chair eh. Kung ayaw nyo ng wage increase, sabihin nyo na lang. Buti pa yung ECOP po, sinabi. ECOP, sinabi nila, we are opposed to any wage increase now. Eh kayong DOLE, nagtatago pa kayo sa napakarami yung technical jargons eh. Kasimple-simple ng tanong, sapat ba yung sahod o hindi? Sinabi nyo, hindi sapat. Tataas ba yung sahod? Ang dami nyong palabok, ang dami nyong paikot-ikot. Sasabihin nyo, in the long run, tinitignan natin in the long run, ano magiging epekto sa ekonomiya. Eh nung walang gera, nung mapayapa pa, hindi nga gumalaw yung sahod ng mga manggagawa eh. Sabi nyo, mag-adjust ang mga manggagawa. Ngayong may gera, sinasabi nyo, hindi pa rin ito yung panahon para magtaas ng sahod. O, saan po posisyon ng mga manggagawa? Lagi niyong sinasabi, kailangan nating intindihin ang sitwasyon, long term, para sa mga negosyo. Sinasabi ko na nga ho kanina pa, yung mga malalaking negosyo, nakailang meeting na sa ehekutibo. Lahat na ng pupwedeng isupport sa mga negosyo, ibinigay na. Pero yung mga manggagawang minimum wage at middle income earners, walang nakukuha na kahit ni isang suporta. And here we are hearing from the Department of Labor and Employment, yung mga pasikot-sikot nyo po ng mga dahilan. Kasimple lang po ng sinasabi natin, kayo na po nagsabi, hindi sapat sahod.
Wala ring magagawa sa pagtataas ng Kong sahod. Eli, kindly wind up please. Yes po, yes, Mr. kindly, Chair. Kindly. If I may continue po, Mr. Chair, kasi kanina po napagbigyan natin yung mga kasama natin nung tinatanong yung mga motorcycle taxis. Ano ba naman, Mr. Chair? Kong Eli, kung meron dito mas madalas pinagbibigyan, ikaw ang pinakaminamahal kong pinagbibigyan. Thank you, Mr. Chair. Ha? Opo, Hindi lang bibilisan ko na isa, lang hindi po. lang dalawang beses. Bibilisan ko na lang po, Mr. Sige Chair. po, kasi- sige po. Opo. So, nakasulat din po sa IRR, sa mga pertinent na batas, patungkol po sa current wage fixing mechanism natin, kung paano gagalaw, magkakaroon ng mga wage orders. So, whenever conditions in the region so warrant, should the board find urgent and reasonable grounds to issue a wage order? Dami po. Urgent and reasonable grounds. Simple lang po tanong ko. Sa krisis na pinagdadaanan po ngayon, wala pa bang urgent and reasonable ground para mag-adjust ang mga sahod natin? Dole, NWPC. Again, Mr. Chair, we leave it to the boards to make a decision on the basis of their analysis of the socio-economic conditions in their regions. Kayo We po. are not in a position to make a decision Wala for po. them. You Thank are you, not, Mr. Chair. tatanungin ko po kay simple, kayo po, tingin nyo po ba, kayo po as NWPC, kayo po as Dole, tingin nyo po ba walang urgent and reasonable ground for us to talk about wage increases now? Kayo lang po, hindi ko po tinatanong yung RTWPB, kayo po. Kasi po sa analysis namin ng socio-economic indicators na nirelease ng PSA, wala pa po at this time. Ayun, thank you. Thank you, Director. At least diretso na po tayo sumagot. So we have heard from the NWPC, naririnig ng mga manggagawa, ang Department of Labor and Employment at NWPC, tumitindig na walang rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Salamat po, Director Criselda. At Dole. Onting mga katanungan na lang po ito, Mr. Chair. Last two questions please, Opo. Kong Eli. Ngayon Last po two. dito naman sa, kasi meron po tayong uplift na komite. Meron din pong inilatag ang DepDev na framework sa kung paano tayo mag-move forward sa krisis na kinakaharap natin ngayon. Alam niyo po ang kapansin-pansin dito, yung patungkol sa mga manggagawa, ito, employment facilitation. Wala nga kahit anong meaningful dito, di namin maintindihan kung anong kahulugan. Parang kumuha lang ng mga pupwedeng ilagay dito. Ang isa pong nakakatawa dito, yung proposal sa employment facilitation, build skills ecosystem for renewable energy and electric vehicles. So ngayon pa lang natin pinag-uusapan to. Alam ko hindi po Dole ang gumawa nito pero DepDev po ang naglatag nito eh. Pero parang ang analogy ho nito, magkukumpuni pa lang tayo ng bubong, ngayong nasa gitna na tayo ng bagyo. Di ho ba? May comment ho ba dito ang Department of Labor and Employment? Secretary? If your honors please, yun pong matter po na yan, yung pag-a-adjust ng, it's part of the Human Resource Development Plan po, yung pag-shift ng ating skill component ng ating labor force toward skills needed for the development of renewable energy sources po. Hindi po Department of Labor lang ang involved po diyan. Nabanggit po yata kanina yung green jobs. At nabanggit din po yata kanina yung ano bang insentibo, nabanggit ng ating chairman, anong nagrepresent ang GSIS, ano bang insentibo na pumasok yung mga mamamayan at negosyo sa mga tinatawag natin na renewable energy sources or green jobs. Maganda po siguro na tignan natin yung enabling mechanisms na mag-classify kung ano yung green jobs. Kasi po merong nakalagay sa batas na insentibo sa mga kumpanya na nag-generate po ng green jobs. Pero bago tayo magkaroon ng insentibo, ang mga establishments, ay kinakailangan maklasify sila na
in a green industry, and that is that requires the implementing rules and regulations on the Green Jobs Act po. Hindi po ang DULE ang in charge po doon sa classification na yon. Pero kung magkakaroon po ng ganong issuance ng implementing rules, makakatulong po na mag-promote sa green jobs yung ating employment generating strategies po. Thank you, Mr. Chair. May tanong pa sana po ako sa SS tsaka sa ibang ahensya, pero kausapin ko na lang po sila sa gilid, Mr. Chair, para makapagtanong po yung mga kasama natin dito. Just a very quick manifestation, Mr. Chair. Lagi po nating sinasabi na lahat tayo dumadaan sa krisis. Lahat tayo apektado. Alam niyo po, iba ang tama ng krisis sa mga manggagawa. Lalong-lalo na sa mga minimum wage earner tsaka middle income earners. Ang gusto lang naman po naming marinig, ano ang assurance mula sa pambansang pamahalaan natin, sa ehekutibo, assurance na sa gitna ng krisis na meron na nararanasan natin, mabibigyan ng kaunting kaginhawaan o maibsan man lang yung kahirapang pinagdadaanan ng mga manggagawa sa pamamagitan na mapagpasya decisive role ng ating mga executive agencies. We are taking a cue mula po sa inyo. Kami, mga kinatawan po ng mga manggagawa, ang panawagan nila, itaas ang sahod ng mga manggagawa, inirirehistro po namin yung ganong panawagan sa inyo. Pero ang problema po, mismong DOLE, mismong NWPC, mismong ehekutibo, wala ni isang intervention para sa mga minimum wage and middle income earners. Huwag niyo ho kaming ikulong sa ayuda. Ayaw namin ng ayuda sa totoo lang. Makakatulong yan, tatanggapin namin yan, dahil malaking kaginhawaan yan. Pero mga manggagawang Pilipino, masipag ho yan. Hindi po tamad yung mga yan. Hindi nanlilimos ang mga manggagawa. Pero bigyan naman natin sila ng patas na pagkakataon, patas na oportunidad. Hindi po patas yung mga pinagsasabi, yung mga naririnig natin sa ilang hearing na lumipas na dito. Ayaw pababain yung presyo ng bilihin, ayaw isuspende yung VAT, ayaw nyo rin naman itaas yung sahod ng mga manggagawa. Saan po posisyon ng mga manggagawa? So kaya intindihin nyo po kung ganito na lang ang aming emosyon. Dahil buhay ang pinag-uusapan po natin dito. Tayo kaya po nating mag-usap ng ganito dahil meron tayong kapasidad na pakainin yung mga pamilya natin, buhayin yung mga anak natin. Pero naisip man lang ba ng kahit isa sa inyo, yung mga waiter na nagbibigay sa inyo ng tubig, ng kape, yung mga security guard na nagbabantay sa atin, yung mga kawani dito sa House of Representatives na ang panawagan, magkaroon man lang ng dagdag na pera, naisip nyo man lang ba yan? Yan ang pinupunto ko, Mr. Chair. Maaari nyong sabihin na palagi na lang nagagalit ang mga manggagawa, pero ang galit namin ay makatwiran. Dahil ang galit namin ay nagmumula doon sa aming pakikipaglaban para sa dignidad ng mga manggagawa. Yun lang naman po, Mr. Chair. Kaya maraming salamat po sa inyong pag-intindi na nag-extend po kami. Wala nang matakbuhan ng mga manggagawa, wala nang mapagsabihan ng mga manggagawa. May pagkakataon kami na makapagsalita ngayon. Lagpas ako sa 5 minuto, lagpas sa 10 minuto. Pero nagpapasalamat kami, Mr. Chair, sa inyo at sa ating mga kasama sa pag-intindi na yan. At yun din po ang hiling namin sa executive. Na pagkatapos po ng mga hearing na ito, we are expecting na sana man lang maisip ninyo yung mga manggagawa sa bawat policy proposal na gagawin natin. And we are looking forward to that, Mr. Chair. Kung ano man po yung rekomendasyon na lalabas mula sa lead committee, the workers are closely monitoring the hearing and we would like to see na bahagi ang mga manggagawa sa pag-unlad ng pinagmamalaki ng gobyerno. So yun lang po, Mr. Chair. Marami pong salamat sa oras po na ibinigay ninyo. Maraming salamat, Ka Eli. Isang mapagpala, mapula, maalab na gabi at salamat sa iyong pagtatanong. Dapat intindi na lang ng mga kasama din natin dito, lalo sa ating mga resource persons, na kung saan talaga nanggagaling at personal po niyang advokasya yan. Magkaintindihan na lang po talaga tayo na yan ay ang dahilan kung bakit siya nandito sa Kongreso. So I implore everyone's understanding and at the same time, compassion to his cause. So maraming salamat po.